Ang pinakamahusay na pound-for-pound boxer sa nakalipas na 30 taon. Ang boxing ay wala sa parehong popularity plane gaya noong mga nakaraang henerasyon, ngunit ang panahong ito ay gumawa ng maraming dekalidad na boksingero, ang ilan ay mahusay na nakasalansan sa lahat ng oras sa karamihan ng mga dibisyon ng timbang. Narito ang isang saksak sa pagraranggo sa mga boksingero na sumikat sa nakalipas na 30 taon, pound for pound. 10. Roman Gonzalez. Hawak ang number 1 pound for pound spot nang siya ay naging isang HBO-affiliated fighter noong 2015, si Gonzalez, 51 hanggang 4, ay nasa kanyang kalakasan nang makita ng mga manunood ang kanyang mga nakakasakit na pagsalakay. Nanalo si Chocolatito ng mga titulo sa 4 na dibisyon, minimum weight hanggang super flyweight, 115, at ipinarace kay Golovkin sa ilang all-action card. Matapos ang dalawang pagkatalo noong 2017, ang unang pinagtatalunan, ang pangalawa sa pamamagitan ng knockout, kay Srisaket Soriangvasai ay naglagay kay Gonzalez sa isang sanggang daan, nabawi niya ang isang 115-pound belt at nagpakita ng pinakamataas na anyo sa isang 2021 all-action loss kay Juan Francisco Estrada. Nadama ng karamihan na nanalo si Gonzalez sa rematch ng mga karibal, ngunit ang makitid na pagkatalo laban sa isang piling kalaban ay lalong nagpapataas ng kanyang katayuan. Marco Antonio Barrera. Kilala sa mga maalamat na digmaan kasama si Eric Morales, si Barrera ay isa ring tusong technician. Ang iginagalang na Mexican ay nanalo ng sinturon sa 3 dibisyon at ipinagtanggol ang kanyang 118-pound strap ng 12 beses sa pagitan ng taong 1995 at taong 2000. Nanalo si Barrera, 67-7 ng 2 sa 3 laban kay Morales, ang huling 2, at inilagay ang kanyang teknikal na katalinuhan sa harap ng malawak na madla sa pamamagitan ng pagtatapos sa featherweight run ni Prince Naseem noong 2001. Pagkatapos ay tinalo niya ang mas maliliit na kampyon na sina Paulie Ayala at Johnny Tapia. Habang 0-3 laban kina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, bagaman, nalampasan ni Barrera si Marquez sa kanilang laban noong 2007, ang The Baby-Faced Assassin ay nagtipon ng isang dekalidad na resume. 8. Ricardo Lopez. Ang pinaka-hindi malinaw na pangalan sa listahang ito, pinasyahan ni Lopez ang mga dibisyon na hindi gaanong nakikita ang pagkakalantad sa estado. Champion sa minimum weight 105 pounds, at junior flyweight, 108, tinapos ni Lopez ang kanyang 17 taong karera na walang talo sa 5-1, 0-1, at ipinaghiganti niya ang noon win, isang technical draw laban kay Rosendo Alvarez, noong 1998. Ang Mexican boxer-puncher ay nanalo ng 105-pound title noong 1990 at nagtanggol ng 21 beses. Ang mga small division fighter ay hindi kilala sa pagtanda ng maganda, ngunit si Finito, ang nang ibabaw noong 1990s at nakakuha ng junior flyweight belt sa edad na 33. 2 beses niya itong ipinagtanggol bago nagretiro sa edad na 35. 7. Juan Manuel Marquez. Iniwasan sa kanyang kabataan, ginawa ni Marquez, ika-1 ng Hulyo taong 56, ang kanyang 30s count. Matapos manalo ng kanyang unang titulo sa edad na 31, si Marquez ay nakakuha ng sinturon sa 3 pang dibisyon kasing taas ng welterweight. Tinalo niya ang mga tulad ni Barrera at Juan Diaz, ngunit natalo rin sa hindi Hall of Famers na sina Chris John at Freddie Norwood. Nakasentro ang legacy ni Marquez sa kanyang 4 na laban ni Manny Pacquiao, naging 1-2-1 siya sa seryeng ito. Isang pagkakamali sa paghusga ang nagpalakas kay Marquez sa isang draw noong 2004, ngunit malapit na niyang talunin ang kanyang karibal noong 2008 at 2011. Kahit na dumating ang knockout win ni Marquez noong 2012 nang ilabas niya ang isang pinahusay na pangangatawan sa edad na 30, itinulak niya ang Filipino sensation ng mas malakas kaysa sinuman. 6. Lennox Lewis. Hindi isang kahangahangang heavyweight, gayunpaman ay tinalo ng Brit ang bawat manlalaban na kanyang nakaharap. Bagamat ang pagkatalo sa unang laban kina Oliver McCall at Hasim Rahman ay naging kakaiba sa katayuan ni Lewis, napatunayang mas mataas siya kay Evander Holyfield, minsan sa isang katawa-tawang masamang desisyon sa draw at muli sa isang matagumpay na rematch, bago binugbog ang isang wash-up na si Mike Tyson. Si Riddick Boy niloko siya noong unang bahagi ng 1990s, at si Lewis ay humakbang bilang WBC champ sa halos buong dekada. Nahuli ni Lewis, ika-1 ng Pebrero taong 42, ang kanyang nangungunang mga karibal sa maginhawang oras, ngunit sa isang elite jab at isang kahangahangang frame, bibigyan niya sila ng malaking problema sa kanilang pinakamahusay. 5. Oscar De La Hoya.
Laban sa isa sa pinakamalakas na schedule sa modernong kasaysayan ng boxing, ang The Golden Boy ay naging isa sa pinakasikat na manlalaban kailanman. Ang nangungunang draw ng sport sa pagitan ng panahon ni Mike Tyson at Mayweather, Pacquiao, si De La Hoya, 39 hanggang 6, ay nanalo ng mga titulo sa 6 na dibisyon, pangalawa sa lahat ng oras, junior lightweight hanggang middleweight. Tinalo niya sina Julio Cesar Chavez, Pernell Whitaker, Fernando Vargas at Yoyod sa timbang para labanan sina Mayweather, Pacquiao at Bernard Hopkins. Magiging mas maganda ang resume ni De La Hoya kung hindi dahil sa pinagtatalunang pagkatalo ng desisyon kay Felix Trinidad noong 1999, na nalampasan niya ng 77 suntok, at ang Shane Mosley rematch noong 2003, na outlanded ng 74. 4. Roy Jones Jr. Atletico, walang sino man dito ang tumutugma kay Jones. Hindi mahipo sa kanyang peak, nasakop ni Jones ang middleweight, super middleweight at light heavyweight divisions. Tinalo niya si Bernard Hopkins, pinaghiwalay si James Toney at pinaalis ang hindi gaanong kilalang mga lalaki patungo sa pagkapanalo ng Fighter of the 1990s acclaim. Si Jones, 66 hanggang 9, ang naging unang dating middleweight champ na nanalo ng heavyweight belt, nang talunin niya si John Ruiz noong 2003, sa loob ng 106 na taon. Gayunpaman, mabilis siyang nahulog mula sa biyaya. Nawala ang Antonio Tarver trilogy at na-knockout ni Glenn Johnson, hindi na nakabawi si Jones. Ang peak ni Jones ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang resume ay kulang sa pop ng nangungunang 3 listahan. 3. Bernard Hopkins. Ang executioner moniker ni Hopkins ay hindi magkasya halos pati na rin ang kanyang 2010s, The Alien, alias. Tinalo niya sina Felix Trinidad at Oscar De La Hoya sa kanyang ika-36 na kaarawan, tinalo sina Antonio Tarver, Winky Wright at Kelly Pavlik sa nakalipas na 40 at humawak ng 2 light heavyweight belt sa 49, na sinira ang record ni George Foreman. Ang pinakamahirap na modernong sports adversary ni Father Time ay humawak ng mga pangunahing titulo sa pagitan ng 19 na taon at gumawa din ng record na 20 sunod na middleweight title defenses, at nawala ang kanyang 4 na sinturon sa pamamagitan ng isang pinagtatalunang desisyon noong 2005 kay Jermaine Taylor. Si Hopkins, 2 ng Agosto taong 55, ay hindi nagtataglay ng hilaw na talento ni Jones ngunit isang master craftsman at ipinagmamalaki ang isang kakaibang resume. 2. Floyd Mayweather Jr. Walang alinlangan na financial kingpin ng boxing, si Mayweather ay nagtataglay ng mga generational na regalo at isang all-time na mahusay na tagapagtanggol. Tinalo niya ang halos kilalang kalaban sa kanyang panahon at hindi seryosong pinagbantaan ng karamihan. Gayunpaman, ang kanyang pamamahala sa peligro ay kilalang kilala. Matapos mapatunayang dynamic sa kasaysayan si Pretty Boy Floyd noong 1990s at unang bahagi ng 2000s, tumanggi si Money na humakbang sa ring kasama ang mga kalaban sa kanilang pinakamahusay, na nakikipaglaban sa kanyang nangungunang mga karibal Manny Pacquiao, Shane Mosley, Miguel Cotto at iba pa kapag nababagay ito sa kanya sa halip na subukan ang kanyang kadakilaan. Ito, at ang mga friendly scorecard laban kay Jose Luis Castillo, ay nagdala sa kanya sa 50-0. Gayunpaman, kumplikado ang legacy ni Mayweather. 1. Manny Pacquiao. Natalo si Pacquiao kay Mayweather, ngunit mas maganda ang kanyang pound-for-pound case. Tinalo ni Pacman, 2 ng Agosto taong 62, ang mga alamat sa o malapit sa kanilang mga tuktok, Juan Manuel Marquez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales, nagtagumpay sa mas maraming nangungunang welterweights kaysa kay Mayweather at hindi lamang nag-iisang 7-division champion ng boxing kundi nito 8-division champ din. Ang pagbibigay kay Keith Thurman ng kanyang unang pagkatalo, sa edad na 40, ay lalong nagpalakas sa resume ng Filipino legend. Ang isang manlalaban na nangongolekta ng mga sinturon mula sa flyweight, 112 pounds, hanggang junior middleweight, 154, ay malamang na hindi na mauulit. Ang 2009 wipeout ni Pacquiao kay Miguel Cotto ay marahil ang tugatog ng panahong ito, at kung naganap ang maypak noong 2010 kaysa 2015, may magandang pagkakataon na manig si Pacquiao.